Good morning, rise and shine, everyone! Welcome back again to my YouTube channel, and it's me again, Mutia Baliling ang Plantito from Davao City. Good morning, good morning, good morning. This is a quick video, mga megs, kasi may nag-comment doon sa video ko na yung Syngonium Passion and Syngonium Robusta daw is same lang daw. Pero, ayan, for this video is makikita po natin ang kaibahan ng dalawa. Kasi Syngonium is also known as arrowhead vine, nang dahil nga sa kanyang dahon na paaro yung patulis or paaro yung kanyang dahon. Kaya ayan, kung interesado ka sa vlog na ito is just keep on watching, and if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to subscribe it now, and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. And if you are ready, I'm ready, and let's begin! So, ayun na nga hello Glorious, anniversary natin next month. Magre-reunion tayo ng mami mo. Andun yung mami mo sa face. So, ayun na nga mga meg. So, eto yung Syngonium Passion and also the Syngonium Robusta. Ayan, see the difference. Ibang-iba po sila. Kasi same sila ng kulay. Pink yung kulay nila, pero yung dahon din nila, same yung dito sa may bandang gilid nila or may dulo nila, parang arrow, parang paaro po yung leaf or yung pinakadulo ng dahon nila. Ayan po yung kaibahan ng dalawa. Tingnan natin yung para sa akin pareho silang magandang halaman, pareho silang maganda. Ayan. Walang walang bias. Talagang pareho silang maganda. Pero mas maganda yung nag-alaga sa kanila. Char. Sana all. Ayan. So, ayun na nga. Makikita natin dito, same sila kulay pink. Pero makikita natin dito kay Robusta. Ayan. Yan po si Robusta. Yan si Robusta is super pink, 'di ba? Makikita natin super pink. And yung leaf niya sa likod is light green. Pero pag nag-old siya, yung dahon niya is ganito. Ayan nagpupormang parang pabilog na heart shape. Pero same, matulis pa rin yung dito sa may bandang dulo ng kanyang dahon. At yung dahon niya sa likod, nagsusuper green. Well, dito sa new leaf niya, light green pa yung meron siya. Yes, bago to si Syngonium Robusta ko. Dito banda si Syngonium Passion. See the difference mga megs? Ayan na talaga silang dalawa. Makikita na natin si Syngonium Robusta and also si Syngonium Passion. So ayan, si Syngonium Passion is makikita mo sa kanya. Yes, pink siya, pero mas mas pink na pink talaga itong si Robusta, unlike doon kay Syngonium Passion. While si Syngonium Passion naman, same arrowhead, and yung likod niya, same green yung dahon niya, pero dito sa may pinaka-old niya, hindi nagbabago yung leaves niya, hindi nagbabago, hindi katulad dito, kapag nag-old na is ganito yung dahon niya. Ayan, ganyan yung shape ng dahon niya. While etong si Passion, habang nag-old siya, magto-turn lang siya into green yung dahon niya. Pero may mga pink pa din, konti. Pero hindi nagbabago yung shape ng kaniyang dahon. So, ayan. Ayan siya mga megs. Yun po yung pagkaibahan nilang dalawa. So, hindi po sila magkapareha. Hindi po sila it's Syngonium. Pero, dalawang variety po siya ng Syngonium. Which is, this one is the Syngonium Robusta. And this one is the Syngonium Passion. Makikita natin na etong si Syngonium Passion din, ayun, medyo may green siya sa kanyang gilid ng dahon mga megs, 'di ba? May very light na green dito sa kanyang pinaka edges ng kanyang dahon. Edges, English tayo dito mga sis. Tapos dito sa pinaka ilalim niya, ayan, isang tip din mga mix para hindi magvavine kung gusto niyo lang naman. Ayan, kung gusto niyo lang naman na hindi siya magvavine yung Syngonium niyo or any kind of Syngonium,
keep pruning it mga megs kasi maglalash lang siya and hindi siya magva-vine. Kasi maganda din siya kapag naglalash lang yung ating mga syngonium, di ba? Lalong-lalo na kapag napuno niya yung isang pot. Wow, as in very, very wow. Pero unlike sa mga albo, mas maganda tignan yung albo kapag naka-vine na. Speaking of albo, ayan na yung albo na binigay sa atin ni Kuya Simon. Supposedly, 4 na leaves na to, pero I think may sira yung isa. Kaya ayun, give up niya. Pero ito yung pinaka new leaf niya. Oh, ang ganda ng kanyang variegation. Ayan. And yan yung may bagong malapit nang lumabas ng kanyang dahon. Parang ano siya, no? Syngonium aurea. Char, you wish. Wish mo lang, kung ano lang na, giguni-guni lang kasi. Ayan, pero again, thank you so much Kuya Simon to the syngonium na napakaganda. So ayan, kaibahan ng dalawa, syngonium passion and also the syngonium robusta. So ito si syngonium passion. Kung naalala nyo yung binigay ni Ma'am Tisay sa akin na syngonium, naalala nyo yung parang super pink sa ilalim ng pot niya? Ito yun siya mga megs. Pero ano na to ha, yung kinatings-cuttings ko na to or eto parang top cut na ito na binigay sa akin. Ito yung syngonium passion. Tapos yung vine nun, di ba nagva-vine nun, ayun, sa phase 2, kumalat na, ang dami na doon sa phase 2. Nagwawala na siya, umakyat na siya sa pader. And, eto naman si Robusta, I buy this for only 30 pesos kasama nung ating Pink Princess. Yun po yung kaibahan nila. Makikita naman natin, ibang-iba talaga, di ba? Ayan, ibang-iba ang kaibahan. Iba ang kanilang, although same sila ha, syngonium, pero iba talaga sila ng mukha. Kasi ito siya, oh, makikita nyo dyan sa kanyang dahon. This is the new leaf of the Robusta. Super pink. Super pink si Robusta, and ito yung, this one is the latest. Ito is parang pangalawang dahon niya sa cuttings na ito. Kasi ito yung pinaka-old niya eh. Itong ganitong dahon na kapag nag-old na yung ating syngonium robusta. Gaganyan na yung kulay niya. Medyo pink siya dyan sa may gitna and nagla-light green lang dito sa may sa kanyang pinaka-down. Parang nag-reflect lang yung dahon na kulay green dito. Parang nag-reflect lang dito. Ayan o, parang nag-greenish, grayish. Tama ba yun? So, ayan na nga mga megs. So, update ko na lang din kayo sa ating mga iba pang mga syngonium. Again, this is a syngonium robusta, syngonium passion, syngonium albo. Yan. At dito sa ibabaw, andyan yung ating syngonium air bunny head, ano ba? Bunny air na syngonium. Tapos, eto si pink alotion. Pero may isang syngonium dyan mga megs na hindi ko siya maintindihan. Basta sa isang puno nito, sa isang pot is 2 puno, yan sila. And dito si mini alotion. Isang tip din sa mga mini alotion para hindi po siya lumaki. Kasi eto siya, ayay, may lamok. Kasi eto siya, ito yung malaking alotion. Ayan, ito yung malaking alotion. Ayan, ito siya is the mini niya. Tip lang para hindi po siya lalaki ng ganito. Huwag niyo po siya ilagay sa isang malaking pot. Hayaan niyo lang po siya sa isang maliit na pot para hindi po lalaki yung mga dahon niya. And this one is the syngonium butterfly. Ito yung pinaka-common na syngonium. Mabilis alagaan and syempre napakadaling maglash yung syngonium na yan. Ito is maganda din tong syngonium na to. Super fighter nito sa init mga megs kasi may syngonium akong ganyan doon sa phase 2. Actually, this is the top cut na doon. Talagang lumalaki yung dahon niya at puma-fight siya sa initan. Kaya ayan, super healthy and super ganda niyan kahit nasa initan. Ayan. And dito. And binakalibutan ako, meron ako ditong syngonium batik. Ayan yung aking syngonium batik mga megs. Ayan. Ayan yung ating syngonium batik. This is new sa aking collection mga megs kasi alam ko na sobrang nauuso ito pero hindi ako nagkaroon ng time dati na mag-collect niyang syngonium batik. For now is ayan, meron na naman tayo kaya okay na yan. Ayan na nga mga
Megs, that's it for this video and for this vlog. Pasensya na po kayo sa ingay ng aso sa paligid. Ayan, maraming salamat again for watching. It's Megan Machiabaliling, ang plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Please don't forget to like, share, and subscribe. Bye! Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow?